Okay, let us continue working on our power layout. So last meeting, power layout tayo. Create tayo ng circle here just to prepare for the symbol of convenience outlet. Okay, so ang layer na gagamitin natin, nakita nyo sinet dyan ay green. So erase muna natin to, ha. So still using on the layer. Okay, so nariyan na set na natin. Gawa tayo ng line dito. So hatiin natin siya, o lalagyan natin siya ng vertical line para sa symbol ng ating power layout. Okay, so minsan mahirap, kanya-kanyang paraan na lang, parang gagawin ng paraan yan, no? So ginawa ko ganito na lang. So start ako sa center, then center din ng line. Okay, then copy na lang, pwede naman copy. Okay, then susunod pwede naman to i-extend o di kaya i-copy rin. O ayan, ha, kinopy na lang natin para mas mabilis. Extend na lang natin, pwede naman yon, extend. So meron na tayong convenience outlet. So i-move natin yan dyan, pero magagawa muna tayo mga reference point natin, ha. Gawa lang tayong simpleng line. Okay, so i-move muna natin to, pero i-copy, no, copy pala natin, copy. Prepare muna tayong position, pick here. Prepare natin, pick natin yan, lagay lang natin dyan para sa position na nalagyan ng mga saksakan or power outlet, o yung convenience outlet pala muna, no, pagmumulan ng mga power. Okay, so ayan siya, copy again. Ayan, tsagayin natin. O, ayan, lalagay tayo dyan, isa. Position tayo dyan. Ayan, ayan. Ayan. Ayan, lalagyan din natin yan dyan. Dito, dalawa, sa ref, at saka sa range. O, wala pang aircon yan, ha. So, lagyan natin dyan. So, since naka-position na siya, gagawin natin, rotate natin. O, rotate. Rotate nyo, make sure nyong damay lahat. Okay, rotate of different position. Yan, dalang muna natin siya. Okay, para sa gayon, hindi tayo may hirapan. Yan. Check natin ang layer. Puro rotate yan, ha. Rotate natin lahat. Lapit natin konti. O, kita nyo, pag wala tayong reference point, dadalhin niya lahat yan doon sa corner. Okay, kaya ang gagawin natin mamaya, lalagay tayo ng reference line. Okay, so ayan na siya ngayon. Move natin yan. Dito yan, para sa baguhin natin ang position. Yan. So naka-ready na lahat. Ngayon, so nilagyan na natin yung mga pangalan, ref nya. Naglagay tayo ng mga line dyan, ha, reference line natin, para mailapit yan, o may connect dun sa wall. Embedded kasi sa wall yan. So ayan na siya ngayon, ay position na. Maglo-load tayo ng line ng phantom line para dun sa line embedded on ceiling or on concrete. Sorry pala, on concrete, iba pala yung concealed on ceiling. Then gawa tayo ng line. Double check natin, kung naka line type scale. I-scale natin yan para sa gayon ay hindi siya nakakalito. Ayan. Ang line type scale nito, kayo na mag-a-adjust, ha. So ang ginawa ko is 5 or 3. Depende sa inyong sa inyong unit na ginamit. MM pa rin pala tayo, no. So gawa tayo ng line. Change din natin yan, ha. Change natin yung kanyang font color. O, ayan na siya, ha. Phantom line, na-load na natin. Ngayon, baguhin natin yung kanyang kulay. So, set muna tayo new current. So, lagay natin yung line,
power line. P-line, o, bahala kayo kung ano yung pangalan nyo, basta yan ay CO line. Convenience outlet line. Ginawa natin white. Ayan. Kaya na mag-schedule kung anong gusto nyo kulay. So, try natin kung magiging white. O, ayan na siya, white. Okay? Para well-managed at hindi tayo malilito sa ating trabaho. Then, we have to connect this using spline command. So, we have to start first. Ko-connect natin lahat ng convenience outlet, ha? O, ayan. Convenience outlet. Tulad nung iba yung lighting line, ha, sa power line. Connect natin yan lahat. Then, we will bring it to the panel board. Or doon kaya, yes, panel board na sa kanyang panel board. Kasi nandun yung mga circuit breaker. So, hihiwalay yan lahat ng convenience outlet. Depende sa bilang ng minimum, maximum na bilang ng convenience outlet. Hiwalay ang kanyang circuit breaker niyan. Pagsasama-samahin natin. Okay? So, bahala na kayo kung ano yung papaano nyong o alin ang uunahin nyong connecting point para doon sa CO line. No? Basta lahat sila magkakasama. So, dito na ngayon yung panel board. So, last na. Lalagyan natin ng circuit home run yan later. O, sa susunod natin activity. Then, let's go to next. Gawa tayo ng Now, as you can observe, nilagyan na natin sila ng mga specification. Naglagay tayo ng ref. Itong ref, ha, hiwalay natin yung kanyang circuit breaker niya, na. Kasi kumukonsumo ng 1,000 watts yan. Kaya hiwalay yung circuit breaker nitong ref and then range. O, yung R, ha. R and refrigerator. So, hiwalay din natin yan. Lagyan natin siya ng power line. So, power line natin papunta dun sa, lagyan natin ng circuit home run dito sa circuit breaker niya sa loob, ilalagay sa loob ng panel board. Okay? So, we have to change. Gawa na naman tayo ng panel board. Baguhin natin yan. Ano? Panel board natin, lagyan natin rectangle. Alam nyo na symbol ng, so, kahit anong pangalan dyan, bahala kayo. Basta meron kayong management. Then, baguhin natin. Ano ang magandang kulay? It's up to you. Yellow. Okay. Sabay natin itong ating piliin. Then, set natin yung kulay. Of course, baguhin natin continuous yung kulay niya, ha? Okay. Gawa tayo ng circle here. Para doon sa circuit home run. Masyado malaki. So, adjust nyo na lang. 200 to. Gawin natin 100. Try natin. Oh, it's up to you din. Ano? So, kulay. Baguhin natin. Set natin into red. Kasi red ang nilagay natin doon sa layer. Then, draw tayo ng circle. Radius niya 50, 60, 100. Oh, bahala kayo kung gaano kalaki. Pick here. Yan ang circuit home run natin, ha? Then, lalagyan natin siya ng number. Okay? Kasi gagamitin din natin yan. Okay, kinapin na lang natin. Then, we have to trim. Trim nyo na lang yan. Trim na lang. Trim. Then, type text. Single text na lang. And WP, weatherproof natin, ha? Weatherproof. So, kinapin na lang natin yan. Pala, mas mabilis, ano? Saka na ng text edit. Mas mabilis pala to. O, text edit. Then, pwede na lang i-scale nyo to. Let's say, ano? Pwede scale. This is number 1, number 2, number 3. Okay, then move. Place it on center. Okay? Ganun siya kadali. Ayan. Okay, move. Natin yun. Number 1. Place it on center. Lalakihan nyo para hindi kayo mahirapan. Zoom out. Then last nito, gagawin natin, ha? Pag nakakompleto ng power line yan, then ano? Next natin activity, schematic diagram, raster diagram, then schedule of load and computation na. Okay, next.
Layer na naman tayo. Gawa tayo ng new para doon sa ating panel board. P-board. O, bahala kayo kung anong pangalan ninyo. Then, change the color again. Set it. So, ginamit natin cyan. O, baguhin natin to into cyan. Gawa tayo ng rectangle. Rectangle here para doon sa panel board. Okay? So, set natin. Sa rectangle, bahala na kayo. Dito yung panel board. So, lagyan na lang ng diagonal line, corner to corner. Then, for that corner to corner, pwede natin i-gradient. Gradient natin yan. So, na-set na natin yung power layout ng ating bahay. So, ayan na siya, no? So, lagyan natin siya ng gradient. So, ayan na siya ngayon. Kaya na bahala maglagay ng title. Ang title niya is Power Layout Scale 1:100. Let's say, no, ito yung circuit home run natin, panel board. Ayan yung mga convenience outlet natin. Bilangin natin yung convenience outlet.